Yun yung na-open ang na-open. So, yun yung pinipili nila. And tingnan natin ngayon kung makakabawi ba ang Radiance Gaming or magtutuloy-tuloy yung momentum ng Guangzhou, lalong-lalo na nagpakita at maglalabas ngayon si Canoneo ng panibagong hero niya. And Ganda. grabe nga din naman, no? Ayan yung trophy na maiuwi mo. Nasa wildcards pa lang, pero minamata mo na yan. Pero si Yaul, minamata niya rin talaga dito na lalamang siya when it comes to the gold lane matchup. Oo, may 1v1 kagad na nagaganap dito. Tama ka dun eh. Medyo mahirap para sa isang Claude na makipagsabayan sa isang CD. Kasi sub-sub kung sub-sub. Itong hero na to, alam mo naman, kailangan ng time. It takes time para sa isang Claude na makaipon at makasama. Kumbaga, lalakas yung loob niya na sumama sa mga team fights, no? Kaya sinasamantala ni Aul ang pagkakataon. Habang sa kabilang panig naman sa gitnang bahagi, siguro ito yung ikakalamang din ng Guangzhou. Bilis din kasi ng clear wave nila eh. Ayun nga din. Lalong-lalo na Flying Clouds din ngayon, mas kaya din nila actually magpunta dun sa mga pwede nilang puntahang mga team fights kapag meron silang minamatang mga team fights. Meanwhile, for Radiance Legends nga, ang pwede natin sabihin dito, sila naman, kailangan nila mag-take time. Since meron nga silang marksman na isang Claude, usually matagal talaga bago mag-online yan. So, oras ang kalaban din dito ng Radiance. Ang kaso lang, magiging effective ba yung pagta-transition din ni hehehehehe papunta dun sa gold lane? May bago yan. Ilang bang hehe yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim. Hehehehehe. Okay, wait lang ha. Galingan mo sa play-by-play, ha? Tingnan natin kung sino ang tatawa dito at sino makakakuha ng unang halakhak. Kasi yung unang pagong ay pabuhay na rin in a few. At feeling ko, doon na rin ang swing ng ating magkabilang kupunan. Pancake. Magbibigay lang ng presensya sa middle. Clear lang yung mga wave ng mabilisan. Level 3 pa lang si Moody. Ayaw pa level 4 rin dito ng HHN. Sumama na rin si Ashit at pupwesto na ata sila sa pagong. Mauuna ang Radiance Legends. Sinozone din actually dito ni Padang ang mga miyembro ng Guangzhou. Pero anytime, pwede rin lumaban ang Guangzhou. Ako, baba na buhay ni HHN ha. Nalabas na yung Black Dragon form. Ngayon, Beacon ay nagamit din. Ying! With that turtle, si HNN ay namatay din. One down ang Guangzhou Gaming. Saktong-sakto yung ultimate mula dito kay May. Tatlo ang nasa arko. Wala pang summer, pero si May nagpapakitang gilas agad dito sa laban na to. Napakaganda nung Tectonic Charge Flicker, pero yung pag-respond then actually ni Owl, sobrang laking bagay nun. Imagine gold laner ka, first turtle pa lang, nandun at present ka. Yun kasi talaga yung strength naman na meron kapag fighter gold lane yung meron kayo. And as of now, Guangzhou talaga yung lalamang dito for the first 3 minutes, and even yung kanilang gold lane na si Ying, nakukuha niya yung mga kailangan niyang kunin na resources dito para magkaroon din ng enough damage sa late game. Grabe, napakatindi ng tech charge. Nabanggit mo yung Summer, parang na-miss niya ata eh. Dumive siya bigla eh. Dumive ng mabilis eh. And ito siguro yung kagandahan sa lineup na sinetap dito ng Guangzhou Gaming. Sobrang balance. Early game damage sila. May chat sila. Pero sa ibang bahagi naman may gagawin. Nakasipa na rin si Pancake. Pinagtulong-tulungan ng tatlo. Ashur with a kill. Napagandang simula para sa kanilang jungle. Even doon na namatay na siya doon sa early na skirmish. Canoneo? Okay pa rin na ito para sa kanya. Canoneo ay nasa ibabang bahagi na rin. Si Ashit ata ang kanilang ipin. Atay nila mag-dash. Sumamit na ng dash. Kumbaga bumertical na. Ito si Ashit. Pero iiwasan muna nila ang mga teamfight at mga kumusyon. Oo, nag-all-in na kasi kanina yung Radiance sa may bandang ibaba. So, aantayin nilang mag-cooldown muna yung mga resources nila, lalong-lalo na malapit na rin naman mag-spawn ulit yung second turtle ng laban na to. And di natin may pagkakaila, lamang pa rin ang Guangzhou Gaming, pero maganda yung idea ng Radiance Legend na humahanap pa rin sila ng trade. Diba? Nandun pa rin yung bawi. And speaking of bawi nga, parang gusto rin nilang bumawi dun sa turtle kasi sa mga ganyang pistuhan, naka-ready yan lumaban. Si Pancake, yung mga sipang ganyan, anytime pwede tayo makita ng setup. Ayun na, sinipa na nga kagad yung bato. Pero masyado makulang na ng Dragon Form na gamit na rin. Dadive pa dito itong si HHN sa likod, si Hehehe. Pero si Modi nakakuha na ng kill. Naku po, si Radan K na rin ay nagamit yung kanyang ult. May mamamatay, same with HHN. 2 for 1 ang magiging palitan doon. Medyo nagiging madugo. Binibilisan ng Radiance Game. Sinasabayan nila yung tempo na meron ng Guangzhou. Ibang klase nga dito, yung Guangzhou Gaming sa totoo lang. Yung tankiness na meron si Modi at si May, enough
para abutin yung backliners dito ng Radiance Legends. And as of now, nakikita natin, hirap talaga Oo. yung RLGE dito makipagsabayan sa teamfights. Lagi silang nagkakawatak-watak at hehehehe. Naku, delikado siya dun ha. Hindi niya pa kaya sa ngayon lumaban sa isang CC, lalong-lalo nakakunat ng CC. Oo nga, tingnan natin, may hu-hu-hu moments ba uli? Dito si Hehehe. Pero ngayon, 1,000 ang kalamangan ng Guangzhou. Tinitingnan pa rin, tinasan siya pa rin, hehehe. Napa-BMI na kagad siya. Alam ni Canoneo, ha? Walang pantakas ito. Sasalubong niya si Pancake. Nagkasalubungan ng dati magkakampi. Nag-hi-hello lang, nag-apiran lang. At yung Torre na ito sa may bandang itaas ay malaya na rin makukuha ng Guangzhou. Medyo napipilitan na no, yung RLGE na tanggapin na yung mga kinukuhang objectives ng Guangzhou eh ibigay na lamang sa Guangzhou. Yeah. Lalong-lalo na yung pag-frontline lang ni May dito, ang hirap eh. Parang anytime kasi pwede itong mag-set up. Meanwhile si Pancake, kailangan niyang hanapin talaga sino ba yung tamang target. And now, kita mo, basta may mahiwalay, ready na agad. Bakbakin ng Guangzhou and si Hehehe. Ito na naman sa taas ang nagiging target ni Owl. Naku, natali siya dito. Blessing Duet, ipinansabay na lang niya. Flicker na gamit din niya. Nakapagsabayan na si Hehehe. Tamang normal hits lamang. Kaya lang, tatlo yung umaampa sa kanya. May ipit din ata dito si Pancake. At nakuha nga rin ng tuluyan. Brilliance from X-Ying. Ibang klase yung Guangzhou. Nung pagka-kinol nila na rundown natin, di pa pala sila tapos dito. Round number 2. Nag-Dagger 4 may nagamit din. Napilitan tuloy mag-dragon doon. Wala na siyang choice Wala eh. Kailangan niya nang gamitin yung dragon para lang mabuhay. Pero yung Guangzhou, diba ganoon sila ka-confident na kaya nilang patayin kahit sino yung makita nila. At di pa sila doon nagtatapos. Diba? Even etong si May, yung presensya niya lang dyan, nakakatakot na yan kapag lugi kayo eh. Oo. Yun nga eh. Alam mo, may nakakatawang meme na nabasa ako. Masama daw ang ugali mo kapag kinuha mo yung purple ball, tapos iniwan mo yung bulate. Oo. Iniwan mo yung Naman. maliit. Oo. So, ibig sabihin talagang desidido ang Guangzhou Gaming dito na pahirapan ng Radiance Legends Gaming SE. Yung pagong ay nakuha na rin. Ito yung pinakahuling pagong na sana ay madidikitan ng Radiance Legends kung nakuha nila. Pancake as well. Nahihirapan din magbigay ng vision dito. Napakatapang din kasi ng Guangzhou. Pero hindi kayo nagamit. Randak! Wow! Ay namatay. Guangzhou Gaming. Ready pa sa panibagong teamfight. Pero hindi makalaban ng Radiance eh. Hindi enough yung frontliners dito ng Radiance Legend. Si Pancake kasi, yan yung mga yan yung mga roamers na yung show, yan Yep. yung mga roamers na hindi pwedeng mamatay agad eh. Ah. Diba? Hindi yan yung bababad katulad ng Grok. Lalong-lalo na, nandito rin kasi yung Phobius ni Modi. So, sa Guangzhou, dalawa yung naghahalinhinan dun sa pagtangke ng mga damage na ibinabato ng Radiant Legends. Meanwhile, for RLGE, si Pancake lang. Kasi hindi naman din kaya ni HHN dito na pumalag lang din, pumarap, and yung mga ganyang wall, diba, nakakatakot yan eh. Ayun o, diba, na-force agad. Yung flicker ni Pancake, Canoneo, kung kahapon Joy, ngayon naman, Lancelot, ipapakita niya sa atin. So, tumatawid-tawid na. No? Alam mo ang hirap nito eh. Kung titignan mo rin kasi medyo may konting questionable action dito ang Radiance Legends game. Kasi alam mo kapag naka-choke ka, dapat may instant kill ka eh. Diba? Pero wala silang ganun eh. Yun yung medyo kulang dito sa kanilang lineup. Hehe, tamang normal hits lang. BMI, pero sunod na siya ni Modi. Nakasipa na rin si Pancake. Naku, boy, nasasayang yung mga ultimates dito ng Radiance Legends. Ginagamit nila yung mga skills para lang mabuhay. At kapag ganun na yung nangyayari, ibig sabihin lugi na talaga kayo. No. Diba? For Guangzhou on the other hand, 4K gold lead. Going up to 5K na yan. And si Ashrit, wala na siyang choice kundi mag-sidelane na lang. Ang kaso lang, since Flying Clouds nga to, protect todo lahat ng side lanes. O, nakakuha siya ng isa dun sa baba, pero isa lang dun sa baba. Meanwhile, for Guangzhou, wala eh. Nirorondahan na nila. Akala mo 10 PM na ng gabi. Akala mo mga tanod na yung Guangzhou Gaming na okay, naghahanap sila ng mga kabataan na curfew time na. Oo, sinicheck ang mga iskinita. Ayan ang mga iskinites. So, ayan nilalapitan na Modi. May nakita si Modi. Nagamit na kagad din sa bigot din sa attack. Habang yung Lord ay sinusolo naman ni Canoneo. Baba na ng buhay ni Pancake. Pero action ata ang gusto dito ng Radiance Gaming. At ngayon ay si Modi napakababa ng buhay! Hector sa dalawa. Nadang buhay pa rin. Ashin with a kill. Ilalabang pa ba nila ito? Kompleto pa naman ng Radiance Legends. Pero ang bababa ng buhay. Pero sasama na si Canoneo. Tama na rin ng Torno sa may puncture pa atras.
Grabe si Canoneo dito. Isa-isang tinahe yung mga minions para maabot ang likod ng RLGE. Kinuha nila yung Lord, hindi pa siya nagtapos doon. Diba? And with that, mas lalaki at lolobo pa ang lead ng Guangzhou Gaming as of now. For RLGE, kita natin sa teamfight, hindi pa enough yung damage output ni Hehehehe para pumalag at para tumunaw ng mga miyembro dito ng Guangzhou. Dagdag pa natin si Redact dito, parang wala naiilawan niya lang yung teamfight pero hindi nanunuot yung damage niya. Men, ako, believer na talaga ako ni Canoneo eh. Gagawa na ako ng fan page mamaya eh. Canonatics. 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 Isa ka ba sa mga Canonatics? Isa ka bang miyembro ng Canonatics? Napakatindi ng performance na pinapamalas dito ng Canoneo. Lord sa may bandang itaas sa bahagi. Hawak-hawak pa rin ng Guangzhou. Hindi makadikit ang Radiance Legends, even makalabas man lang doon sa kanilang base dahil nga sa presensya ni May. Tino mo, dinidelay pa nga yung Lord na tumapak doon sa base ngayon ng Radiance eh. Di ba? Hindi pa ayun. Akala ko hindi pa sasabog eh. Akala ko yung pandidelay dito ni May abot pa ng 12 minutes eh. Pero aside nga kay May, yung mga pag-all-in din ni Modi, di ba? Talaga nga namang worth it i-praise nga yung mga galawan ni Modi dito. And for RLGE, yung oras nga, parang kanina yung sinasabi natin kalaban nila since kailangan mag-farm ng isang Claude. Parang sa ngayon, kahit nabigyan mo ng oras, parang hindi enough na yung Claude lang yung magiging source of damage output nila. Lalo na hindi pa rin naman ganun kasapat yung damage dito ng hehehehe. Sumabog na rin yung mga shields dito sa mga torre. Tapos muna sila. Black Dagger from ginagamit. Magkakabula ata sila. Go signal pa ito. Ang ganda ng knock-up. Ang ganda ng pagkakatulak dito kay HHN. Another ultimate expended para dito sa Radiance Legends na wala man lang silang napala. Ayun nga, 'di ba? Failed attempt na naman mula sa RLGE. Meanwhile for Guangzhou, wala kasi silang gagawin na dito eh, 'di ba? Nauubos na nila yung mga farms dito. 'Di ba? Wala na talagang kalbo na yung jungle camp dito ng RLGE. So, wala. Ang gagawin na lang nila, tumayo, antayin yung Lord, which is mag-spawn na rin naman in just a few seconds. Meanwhile, for RLGE, wala rin silang choice, kundi humanap ng paraan dito. Ito naman yung maganda. Humahanap pa rin sila ng place. Especially for Pancake, na nag-roam around dito, nagbibigay ng vision sa mga kampi niya para kahit paano, mabigyan ng space dito si Hehehe, at least na-clear nila yung baba. Yun naman ang importante na at least may pagtulak na mangyayari dito sa Radiance Legends. Pero ang nagsisigawan na ang mga Canoneo-natics eh. Mas maganda ata na kayo Canoneo-natics pa kasi si Canon, si Platisi yun eh. Wait lang nakasipa na rin. Sexy ang nasipa. Hilton Beacon mula dito kay Redact. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Si Ola, baba na ng buhay. Si Canoneo pa rin na magwawagi with that Tolos Retribution. Ang baba na ng buhay ng Guangzhou, pero lalaban pa rin sila. Tawag pa rin si Molina. Uma rin isang kill. Makikita dalawa pa. Tumain na si Canoneo. Nakuha niya sa likuran si Axuit. Apat na kagad ang tumumban si Patrick ay isasama na nila. Wipe out mula sa Guangzhou. Ubos ang 5 miyembro ng RLGE at kompleto pa rin yung 4 na miyembro dito ng Guangzhou. May kasama pang Lord dun sa itaas, pero tila ba hindi na nila aantayin yun at gusto nilang tapusin ang Game 1. Gusto na talaga nila magpahinga at tapusin na ang laban na ito at ang Game 1 ay mapupunta sa Guangzhou Gaming. Ibang